Ito yung iba't ibang uri ng lantana. Yan. Tinatawag din ito sa Tagalog na coronitas, diris at kantutay na may scientific name na lantana camara. Marami tayong native na wild dito sa atin sa Pilipinas. Sa kasalukuyan ay marami na rin na gumagamit ito bilang halamang pang dekorasyon na may iba't ibang klase ng kulay. Nakilala ang halamang ito bilang lason sa mga alagang hayop tulad ng kambing, baka at kalabaw. Nagre-resulta ng sakit sa balat kapag tinamaan ng sikat ng araw at ng sakit sa atay ng mga alagang hayop. Dahil ito sa lantades na mayroon ang halamang ito. Subalit sa tao ay hindi pa rin masasabi na ito'y lason maliban sa mga berries na mayroon ito. Kilala din ang katawan ng halamang ito sa mga paggawa ng mga furniture tulad ng mga lamesa at mga upuan bilang handicrafts. Nakilala din ang halamang ito sa mga sinaunang panggagamot sa iba't ibang dako ng mundo sa kanser, pangangati ng balat, tikdas, ketong, bulutong, asma at mga ulcer. Dito sa atin sa Pilipinas, ang pinagpakuluan ng ugat nito ay ginagamit na pangmumug sa sakit ng ngipin at panghugas sa mga sugat o tinatawag nating panglanggas ang pinagpakuluan ng dahon at ng bunga nito. Samantalang ang pinakulong ugat nito na nilagyan ng asukal ay ipinaiinom sa mga taong may asma. Sa ibang bansa, ang pinatuyong ugat nito na may timbang na 30 hanggang 60 gramo o sa sariwang ugat na may 60 hanggang 120 gramo ay nilalaga na ginagamot sa influenza, ubo, beke, tuloy-tuloy na pagtaas ng lagnat, malaria, cervical lymph node tuberculosis. Ang pinapakuluan naman ng balat o binatad na dahon at bulaklak nito ay siyang ipinaiinom para sa mga taong may mga lagnat. Ang pinatuyong bulaklak na may timbang na 6 hanggang 9 na gramo ay pinakukuluan na siyang ipinanggagamot sa hemoptysis at pulmonary tuberculosis. Ang nilaib naman ng dahon na nilagyan ng mantika o langis ay pinantatapal sa bahagi ng may rayuma. Ang dinikdik na dahon ay pinantatapal sa mga bahagi ng may sugat at napilayan. Ang langis na nakukuha sa dahon nito ay pinanggagamit sa mga pangati ng balat. Ang pinapakuluan naman ng buong halaman ay pinanggagamot sa mga tetanus. Ang pinagbatada ng dahon na pinaiinom ay ginagamit bilang pampasigla ng katawan. Pinanggagamot din ito sa pamamaga ng lalamunan dulot ng pagdami ng plema. Ginagamit din ang katawan ng halamang ito bilang pantutbrush para mapangalagaan ang ngipin. Napakahalaga ng halamang gamot ito noong mga sinauna. Subalit mayroong pabala ng paggamit nito ng sobra sapagkat ikasasama na ng katawan. Dahil sa sobrang paggamit ito ay maaaring magdulot ito ng sakit ng ulo, pagsusuka, panghihina, pagtatae at iba pa. Sa oras na maranasan ang mga sinyalis na ito ay itigil na muna ang paggamit bilang halamang. Lalong-lalo na ang mga taong may mga allergy sa ganitong uri ng halaman. Iwasan din gumamit ito ang mga taong may hepa, lalo na kung gagamitin ito bilang tsaa.